the law, that being dead wherein we were held, that we should serve in the newness of spirit and not in the oldness of the Ayan. Noong kasi, nung Saulo pa siya, under the law pa siya, ang nagagawa niya kasalanan. Pero sabi niya, but now, nung siya ay na-born again na, hindi na siya naglilingkod sa laman, kundi sa bagong spirito. At isinalaysay niya ang kanyang karanasan noon. Gusto niyang magpakabait pero hindi niya magawa dahil may kautusan. Under the law pa siya noon. Pero sa Romans 8 mga kapatid, pinaliwanag niya, Romans 8. Pero sa binasa ni Toto, pinaliwanag niya na eh. Noon at ngayon. Okay, God bless. God bless. Sige, pabaya ko na kay God bless Toto po, ito. kaibigang mensahero. God bless po sa inyo. Sige po. Gala po muna kayo dyan. Magtanong sana ako kay Mensahero, bumaba na agad. Magtanong sana ako kay Mensahero, bumaba na agad. Email na lang tayo para wala nang wala nang Bumaba na agad. problema. Email na lang. Sayang, no? So, pwede ako magbigay ng topic, tapos pwede kayo magtanong mamaya. Pwede rin ako Bro, mag-share. sige bro, Jonathan, welcome po. Kasi dahil ang topic naman natin about naman sa yung kasalanan, kung paano nawala yung kasalanan, no? So pwede ako bro, Sige, magbigay tuloy. bro ng bro. Sige bro, latag ka 7 minutes bro. Okay, so ipaliwanag ko lang itong redemption at salvation, anong pagkakaiba, no? So kasi dito natin malalaman kasi yung sinasabi ni kanina ni tawag nito, wala na daw tayong kasalanan, mensahero, no? So ipaliwanag ko lang, ito ay paliwanag ng Katolik, no? Ito ay sa Katoliko. Ito yung aral ng Katoliko. So baka sabihin natin, may oras ako, no, sis. Thank you. So redemption versus salvation, kasi ang iniugnay kasi nila dito, lalo na sa mga ROG, ang redemption, pinag-isa nila ang salvation. So mali po, no? Kasi marami tayong nababasa sa Biblia. Okay, sige, tuloy natin. So ang redemption, parang nagano yata ko, parang may background, no? So ang redemption, ito ay tinatawag na pagtubos, no? So pagtubos, makikita ito sa sulat sa mga taga-Epeso, Epeso 1 verse 7, sulat sa mga taga-Roma 3 verse 24. No, ang kahulugan, ang redemption ay ang pagbili o pagtubos mula sa pagkaalipin. No, ibig sabihin, noong panahon ng Biblia, ang alipin ay tinubos sa pamagitan ng bayad. Si Kristo ang nagbayad ng dugo niya para tubusin tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, si Kristo ang gumawa nito. Ibig sabihin, wala pa tayong ginawa kundi si Kristo. So ito yung tinatawag na objective act. No, ito yung ginawa ni Kristo sa krus. Isang beses ginawa, no? Isang beses lang ito ginawa. Hebrew 10 verse 10. So ang analogy dito, para bang may utang ka na hindi mo kayang bayaran. Tapos may nagbayad para sa iyo, isang kaibigan, iyon si Kristo, no? So ano bang analogy dito para mas lalo nating maintindihan? Parang may utang ka na hindi mo kayang bayaran nga, tapos may nagbayad para sa iyo, yung kaibigan si Kristo. Ibig sabihin, ginawa ito ng kaibigan mo. Ibig sabihin, wala pa tayong ampag dito bilang mga tao, no? Wala pa ampag. Kahit kusing, wala pa. Pagdating naman sa salvation, kasi pinag-isa nito, redemption versus salvation eh. Sa mga ROG. So sana may nakinig. Bumaba lang sa story. May tanong si Mensahero eh. Pinag-isa kasi nila itong salvation versus redemption. Kaya dito tayo nagkagulo-gulo yung aral. So huwag natin pag-isahin. Ang salvation, ito ay kaligtasan. Di dapat natin pag-isahin sa redemption. Ang redemption, may kaibigan ka nagbayad na hindi mo kaya bayaran. Ibig sabihin, wala kang ampag doon. May nagbayad lang sa iyo na isang kaibigan. So makikita ito sa sulat ng mga taga Pilipos sa 2 verse 12. Unang sulat ni Pedro ito sa 1 verse 9. So ang kahulugan nito, ang salvation ay aktwal na pagligtas at pagpasok sa buhay na walang hanggan. No, may tatlong aspetong ito. Una, past. Anong tawag ito? Una, past. You have been saved. Ito ay mababasa naman natin sa Ephesians 2 verse 8. Ikalawa, present. You are being saved. 1 Corinthians 1 verse 18. Ikatlo, future. You will be saved. Romans 5 verse 9.
Ibig sabihin, proseso ito, hindi lang isang event. Ikalawa, kailangan ng pagtugon ng tao. Ito'y tinatawag na faith, obedience, at tinatawag na perseverance. No? So, simpleng pagkakaiba. No, napaka liwanag po, no? Anong pagkakaiba dito? Bayad lang sa kasalanan, tinatawag na actual na pagkaligtas. No, actual. No, binayaran. So ginawa ni Kristo na ina-apply sa buhay natin. So ano bang objective dito? Ito'y tinatawag na personal experience. So talagang bakit sinabi ni Pablo sa sulat sa mga taga-Pilipios 2 verse 12, work out your salvation. No, ibig sabihin kung tapos na lahat at wala ng kasalanan, bakit kailangan pa na i-work out? No? 'Yun ang napakamali ang kaya bumaba lang si So ito si Mensahero, matagal na kaming nito. So matagal na kaming nagano nito, pero yung aral niya hanggang ngayon ay patuloy pa rin. So nandito ako, pumapasok ako dahil talagang mali talaga. So marami akong tanong kanina. Dito ko na lang din itatanong dito na talagang sabi niya wala na dong kasalanan. No? So nawala ba ang kasalanan? No, nawala ba ang kasalanan sa ang kasalanan sa nung pinako si Kristo sa krus. So dito natin maano natin ngayon na ang ROJ talagang madalas nila talagang gamitin nung ikalawang sulat sa mga taga-Korinto 5 verse 21. No, him who know he sinned, he made to be sin for us. So unang sulat ni Pedro yan sa 2 verse 24. Siya ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus. So ibig bang sabihin na wala na ang kasalanan? Ito yung malaking tanong Hindi. Ibig sabihin na hindi na nag-i-exist ang kasalanan. Ibig sabihin, inako niya ang parusa. Excuse me. Siya ang naging handog para sa kasalanan. Binayaran niya ang utang natin. Kaya yung sinasabi ko kanina, binayaran ang utang natin. Pero hindi ibig sabihin na imposible na tayong magkasala. Automatic save na lahat. Hindi na kailangan ang pagsisisi. Kaya nga nagtayo siya ng 7 sacraments. Kung hindi na kailangan, bakit nagtayo pa siya ng 7 sacraments? Ano ba yung 7 sacraments ng Katoliko? No? Isa na doon ang pinaka-sakramento binigay niya, Holy Eucharist, baptism. Bakit kailangan ng baptism? Kumpil, anointing of the sick. Yung 7 sacraments, ang pinaka-the best doon, dahil kung kasalanan, pag-usapan natin, itong kumpisal, no? Sacraments of confession. Bakit nagtayo pa si Kristo nito? Bakit? Dahil ang mga sakramento, ito yung patuloy na ginagamit ng mga Kristiyano para sa pagpatuloy ng pagliligtas, yung salvation. No? Ulitin ko, ang redemption ay pagbabayad na hindi natin kaya bayaran. No, wala tayong ambag dito. Ang salvation, ito yung pagpapatuloy ng ating ginawa na sa inutos mismo ni Kristo. Kaya nga nagtayo siya ng iglesia para ito ay tuparin natin. Maraming salamat. Okay. Kaibigan Jonathan, kayo po'y nagpaunlak ng inyong pananampalataya sa atin. Okay, so Maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Maraming salamat kaibigan Jonathan. Saan na ba tayo? Nawala tayo sa topic ko natin, ano? Nawala eh. Doon sa nag-i-echo ako.